Alright guys, may panibago na namang problema ang kinakaharap si Lalamove. Ang matindi pa rito is artista na yung nagre-reklamo. Bali, kakauwi lang natin ng bahay and actually nagulat ako dahil habang nag-scroll ako ng TikTok kasi bago ako maligo, nag-scroll muna ako ng TikTok. Ang nangyari, may isang nagre-reklamo kay Lalamove. Ang matindi pa rito is artista pa yung nagre-reklamo and parang may reklamo rin siya sa customer service nila. So, panoorin natin to mga tol. Alright guys, share ko yung experience ko with Lalamove today. So I tried booking at 9 in the morning. Schedule ko siya the day before. Tumanggap, okay. And then when I woke up, pasensya na po, pa-cancel na lang po sir, salamat. Conflict sa sked ko sir, akala ko po ngayon to sir. Okay, sige. Honest, by the way, 2 beses nangyari to ha. Dapat guys, tignan nyo naman yung ano nyo, kung anong oras. Okay, but honest mistake, okay, kaala nyo today, natanggap nyo. Okay, next day, trying to book. Isa na naman gustong mag-cancel, so nag-cancel ulit. And look at the time, it's 11:20. 11:20, I think tatlo ata lahat nag-cancel tuloy-tuloy trying to find a new booking. Alam mo bakit 3 oras? Bakit 3 oras? Kasi ang tagal-tagal ng cancellation process. Look at the cancellation process. Okay mga tol, bali first of all, para maging clear lang, actually, ang nakita ko rito is nag-book siya ng gabi. Kumaga kasi, sa Lalamove kasi may 3 klase ng booking. Pwede kang mag-schedule booking, kinabukasan. Pwede kang mag-advance booking or within the day. Pwede mo siyang advance and meron kang, pwede ka rin naman na go pick up now, yung pipick upin na kagad ni rider. So, kung ikaw as rider side, kung ikaw sa rider side, makikita mo yan mga tol. Pag kulay blue yung lumabas, it's either tomorrow yan or advance booking yan. Pag kulay yellow yung lumabas, within the day lang yan. Pag kulay orange yung lumabas, go pick up now. Go pick up now yan. So, kailangan mo ng pick upin now yan. So, may 3 klase ng booking sila, alam mo ba? So, napili kasi ni sir, itong artista is yung color blue, yung tomorrow. So, nag-book siya ng gabi, tapos biglang pinakancel kagad kinabukasan ng driver. So, panoorin natin ulit. Go to the operator. I think automated to hindi siya actual person, I don't know, but you have to go through this to cancel. You can't just press a button to cancel. So kailangan mong hintayin kung magre-respond sa'yo. Hold on, we're still connecting you with an agent. Ilang beses kong narinig yan this morning. So this is what makes it so long, Lalamove. Ayan, si Aina, nakilala ko na, si Chris, sino pa, si Zoe, si Christina, lahat na, pati mama nila nakilala ko. Sa dami ng mga operator na nakausap ko, this took an entirety of 3 hours to cancel, try to book again, cancel, try to book again. Ang hirap. And the thing is guys, dapat yung, if the customer has, hindi naman kasalanan ng customer na nag-book kung bakit mag-cancel yung rider or yung driver. So, okay, so ang system mo, may reklamo siya sa customer service din ni Lalamove. Bukod sa rider, may reklamo rin siya sa customer service ni Lalamove. And actually, sobrang na-experience ko na to. Comment down below mga tol kung na-experience yung kakupalan ng mga customer service ng Lalamove. And actually, may mga ano pa dyan na parang, alam mo kung sino mga tol. Kumaga ako nakikipag-usap ako ng maayos minsan sa mga customer service, pero minsan parang inaano kumaga pinapiloso po, parang ganon. Basta may mga ganon silang attitude yung mga customer service ng Lalamove, na sobrang bad trip talaga ako dyan sa mga customer service ng Lalamove. Actually, hindi ko nilalat ng customer service pero meron talagang mga ilan na alam mo yun, nakala mo kung sino mga tol. Tapos ang system mo pa, pag alam nilang rider yung nagchat, sobrang tagal nila mag-reply, mga attitude talaga, sobrang alam mo yun. Comment down below mga tol kung ano yung mga naging experience nyo sa customer service nila. And alam ko meron kayong mga naging experience na ganun, dahil ako ilang years din akong rider nila, alam mo, and sobrang na-experience ko yung mga customer service talaga na Lalamove na sobrang hirap magpa-cancel sa kanila, and pag may concern ka, ang tagal nilang mag-reply. So tuloy na natin tong video. In this case, we should have an easier way to cancel, not having to go through the operator. It takes so much time. So, yun talaga yung frustration and everything. Thankfully, ayan si Kuya, thank you. Si Darius, he was a driver. Thank you. He accepted it. No questions, no issues. He accepted it and delivered. Nag-usap kami about the toll. Ako nagbayad ng toll.
and everything. Then but this was after 12 o'clock. So 3 oras for everything. 3 oras, guys, really? So ako lang, naiintindihan ko naman, I understand why this happens. Kasi ang baba ng bayad ng Lalamove, di ba? Mayo, mababa yung bayad ng Lalamove. Yung mga pagmalayo, kasi no valid yung booking. Dito na naipasok ni Sir Niman, ano ba? Eri Niman? Niman natin yung name ni Sir. Na anong tawag dito, na mababa talaga yung rate ni Lalamove. So napasok niya, di ba? So, isa sa mga issue naman talaga yan. Kumaga, bakit tayo gumagawa ng ganitong video? Isa sa mga issue talaga yung baba ng rate nila. Alam mo, tuloy natin. Pinapasabay nila, 'di ba? Para bawi sila sa gastos, sa gas, 'di ba, Mayo, at saka sa oras. Naintindihan ko 'yon. Gets ko 'yon. And that's a problem with Lalamove. They're paying mababa yung bayad nila, no? Mababa talaga compare sa mga iba, mababa. Yes. Mababa. Kasi 'di ba Lalamove ka dati, Mayo? Lalamove. Mayo, Lalamove siya dati. So, naintindihan kung bakit. Pero yung mahirap kasi dito, guys, naintindihan ko yung situation. Gas mahal, traffic, tapos ang konti pa ng tubo nyo sa mga trip nyo, babayaran po yung expenses, oras, hindi mahirap mag-booking. Talo, di ba, Mayo? Talo talaga, I understand. Pero kasi kung tatanggap kasi kayo ng booking, syempre hindi naman namin alam. So kung tinanggap nyo yun at ganun yung situation, kayo kasi di ba kayong tumatanggap or auto yun? Yes, sir. Tinatanggap nyo, di ba? Pinipindot nyo yun, di ba? Pinipindot. Hindi auto, kasi auto mahirap, mas maraming problema siguro. Kung kasing pipindutin nyo yan, guys, kayo nag-accept. Tapos pag ganun, let's say ganun yung situation, malayo, tumawag kayo, makipag-usap kayo ng maayos, sabihin nyo, Sir, Ma'am, malayo po kasi yung pupuntahan ko. Kung gagawin ko po ngayon, sobrang talo po ako. Baka pwede po magpasabay, para at least po mabawi ko po yung trip ko. Or kung okay lang po, kung pwede pong magdagdag po ng ganitong amount para makabawi lang po, tatanggapin at di-deliver ko na po ngayon. Pero kung hindi po okay sa inyo yon, or sabihin nyo yung gastos, kasi po ito po yung gastos ko sa gas, ito po yung tubo ko sa Lalamove, ito lang po yung mauuwi ko. Tapos pero po kung ayaw nyo pong tanggapin yon, okay lang po, ako na pong magka-cancel. Kasi Actually, may punto rin naman dito si Sir Niman. Actually, kaya nga siya nag-book ng advance para wala less hassle na. So, medyo mali rin talaga din yung driver dito. Parang kinabukasan biglang pinaka-cancel. Actually, mga tol, kung kayo Lalamove rider or driver, nakikita nyo naman talaga kagad yung booking, di ba? Kung baga parang pag kinilik nyo, makikita nyo yung location, makikita nyo yung tawag dito, makikita nyo kung gaano kalayo sa inyo. And alam ko pag inaccept na pala. So makikita mo na yung number, pwede ka makipag-communicate dun sa customer. And kumbaga, pwede mo communicate sa number niya or pwede mo communicate dun sa may message icon dun sa may driver app mismo. So tignan natin ulit. kasi ako na naman po mag-accept. Naintindihan kong mahirap yung sitwasyon nyo. Naintindihan ko mahirap na kumayod dahil sa mababang binibigay ng Lalamove. Lalamove, you have to fix that, by the way. There are ways to fix those things. But naturally, I also understand the nature of business. But if other apps, mga ibang app, ginagawa naman nila, hindi naman ganun kababa. So if other apps can do it, you guys have been a pioneer almost, so why can't you do it? Pero guys, kahit mahirap, but talking to the riders and Actually, parang sampal na kay Lalamove to na artista na yung nagre-reklamo. Tapos parang sinabihan na siya ng pioneer. Kumbaga parang pioneer na rin naman talaga si Lalamove in terms ng delivery app bukod kay Grab. And tama nga, may punto. Kung nagagawa nga ng ibang application, bakit hindi magawa ni Lalamove, di ba? So, tingnan natin. Drivers. Kahit mahirap ang sitwasyon, I mean, hindi naman posible pa rin makipag-usap ng maayos. We can talk just like that. That's an example of how you can do it. Tapos decision na namin kung tatanggapin namin yung sinabi niyo o hindi, or tatanggapin namin yung booking o hindi. Pero hindi pwede yung parang hindi namin alam, tatanggapin yung cancel. Ang daming nasasayang na oras, guys. So, I mean, there are many solutions to this, pero again, pwede tayong magkausap ng maayos at pwede tayong magkaintindihan kahit mahirap ang sitwasyon. Pwede tayong magtulungan dito kung makikipag-usap lang naman ng maayos, ha? Pero salute to the driver who took the booking, si Darius, thank you. Lalamove 3 hours, promise, 3 hours. I know Transportify does better service in that sense. Grab Express daw, sabi daw nila pag nakatatlo kang straight na cancel sa Grab Express, ano kasi suspended ka, 'di ba? So Grab Express probably has less cancellations. At sinasabi sa akin pag nag-cancel, nag-request silang cancel, don't
wag kang mag-yes sa cancel. Dapat sila mag-cancel. And honestly guys, kung kayo nag-accept, tapos tinatanong nyo kaming ma-cancel para hindi kayo mamarka, diba? Ma-rate down. Ano ba yung ratings? Guys, wag nyo na lang tanggapin. Tignan nyo lang siguro ng maayos bago nyo mag-cancel, para at least ma-save sa time. At syempre, kayo mag-cancel kung hindi okay sa terms. But again, pwede namang makipag-usap ng maayos. But Lalamove, man, come on guys. There are ways to fix things kung gusto nyo lang. I hope that gets fixed in one way or another. It's possible. But okay, that's my rant for the day. I don't rant, but this was just really, 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 really frustrating today. Sobrang nakaka-frustrate. Pero naintindihan ko yung mga rider. Have a good day. Drive safe. Okay mga tol, bali, ayun na, parang, actually, itong artista na to, nakikita ko na siya sa Bubblegum, parang siya yung kilala niyo si Boy Pickup, siya yung nasa likod ni Boy Pickup, yung parang hype man ni Boy Pickup. And sobrang bait na artista na ito, biro mo, parang hindi naman daw siya nagrarant talaga, parang naparant na lang siya dahil kilala mo, diba? So, ayan mga tol, ano nga ba yung issue dito talaga? Kumbaga ang issue dito yung sa pag-cancel nga ni driver and sa customer service ni Lalamove mga tol. Kumbaga parang ito yung kailangan din i-fix ni Lalamove, yung bukod sa rate, kumbaga dapat magkaroon sila ng maayos na customer service. And kayo na bahala mga tol, i-comment nyo kung ano yung mga naging experience nyo, babasahin ko lang isa-isa mga tol. And hindi na ako para magsalita, hindi na ako para maging negative dun sa customer service nila ng Mob. Kayo nang bahala mga tol. I-comment down below kung ano yung mga naging kay customer service. And actually mga tol, nakapag-BI na rin naman ako kay Lalamove dun sa bagong update niya. And ang nakita kong problema mga tol, kung bakit pinapa-cancel ng driver dun sa customer service, ito lang. One time, nag-cancel ako. Kumbaga parang may booking kasi ako nun. Tapos, nag-usap kami ng maayos ng customer. Sabi niya, maliit lang naman daw papadala, kaya naman daw, magaan, ganyan. Pagdating ko dun sa pick-up point, mga tol, grabe, mga tol. Parang isang sako siya na malaki, na hindi naman ganun kalaki, pero sobra-sobra dun sa timbang. So, parang ako, syempre, ang bigat eh. Kumbaga, kaya naman dalhin ng motor, pero alam mo yun, hindi kaya dalhin ng bigat. Kumbaga, nagsinungaling sa akin ng customer. So, for me, sabi ko, ipapakancel ko lang kahit mag-additional po kayo. Kumbaga, parang mas pinili ko pa rin yung safety ko kesa dun sa tag dito, dun sa dalhin ko yung item nyo sa additional. Ngayon, ang system mo, ayaw ko replyan. Kumbaga, ayaw kong, yung nag-book kasi, yun yung drop-off. So, nangyari mga tol, ayaw ko replan, parang nagkasagutan na kami. So, kinancel ko. Meron na pala dun na, pag kinilig mo yung 3 dot, ikaw pwede na pala mismo na ikaw mag-cancel. Kasi before, kailangan mo pang kontakin yung customer service para mag-cancel. Sobrang tagal talaga mag-reply ng customer service. And attitude pa mga tol. So, ngayon, ang system mo, pwede kang ikaw na ang mag-cancel. Pero ang system mo, nagtenga ako ng 15 minutes. Diyos ko. Kumbaga parang, ano ba naman yung ginagawa nyo, Lalamove, diba? Parang, alam mo yun, hindi na convenient sa rider na madali mag-cancel, pero hindi convenient na parang itetenga mo siya ng 15 minutes dahil lang siya yung nag-cancel. Hindi niya tinignan kung ano yung dahilan, kung ano yung ano. Kumbaga may mga reasons dun eh. May mga ano. Hindi ko lang sure kasi nakalimutan ko na kinig ko. Basta natenga ako ng 15 minutes. So parang yun na rin yung naging reason ng rider kung bakit siya pinakancel doon sa customer. And kumbaga parang inconvenient lahat ng ginagawa, di ba? Kumbaga parang out of control na yung ginagawa nila na Mob eh. Kumbaga parang hindi na pabor lahat sa rider eh. Parang tinawag ka na partner pero hindi partner yung touring sa'yo. So, and actually mga tol, pangatlong episode na natin dito sa ginagawa nating video mga tol. To be honest mga tol, gusto ko lang din tulungan din kasi yung mga kapwa ko rider. And kung nakita niyo yung mga video ko before, I'm here to inspire you magbiyahe. I'm here para, kumbaga parang ganahan kayo magbiyahe, para sipagan kayo mag-grind. Pero kasi, yung nakita ko yung sitwasyon ngayon ng mga rider and yung mga Lalamove, pati mga tropa ko pa mga tol nagre-reklamo na sa akin na bakit ganun. And I just want to help you guys, yung mga nagbabiyahe pa rin hanggang ngayon. And alam ko yung hirap sa kalsada, alam ko yung init, usok, pawis, lahat mga tol. Alam ko yung hirap sa kalsada. And sana man lang kumaga nakakawala rin ng pagod kung binabayaran din tayo ng tama ng kumpanya natin mga tol. So, ayun lang mga tol, and comment down below yung mga suggestion ninyo, and comment down below
or tag nyo ako dun sa Facebook page natin, dun sa mga gustong ipa-reaction video sa akin mga tol, para at least kahit paano mailabas natin dito sa mga sa episodes na ginagawa natin dito kay Lala Move. And sana mapansin na tayo ni Lala Move, or mapansin na yung kumbaga yung bababa talaga ng rate dahil sa mga nagiging problema ngayon mga tol. Sa inyo sa akin yung video na gusto nyo i-reaction video or paggawa ng video sa akin mga tol, para at least kahit paano mapansin to ni Lala Move. I-send nyo dun sa Facebook page natin, or comment nyo, or itag nyo yung Facebook page natin mga tol sa mga gusto nyong ipagawa dito na video mga tol. Isusunod-sunod din natin tong episode na to hanggang sa tumaas yung rate ni Lala Move mga tol. And gusto ko lang din tulungan din kayo. Gusto ko rin din kumaga mabago yung sistema ni Lala Move na mali mga tol, na hindi talaga makatarungan yung rate. And ayun, maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And ayun, I hope na magawa na lang action ni Lala Move. Marami nang nagko-comment, marami nang nagra-rant sa social media regarding dito kay Lala Move. And I hope and I pray mga tol na ayun, mabago lahat, magkaroon na ng malinis na sistema. And kung ano man yung maging outcome ng mga ginagawa natin ngayon, maraming salamat pa rin sa inyo. So share this video mga tol, para at least kahit paano kumalat, and para matulungan yung ibang rider natin na doon sa rate mga tol. So ayun, maraming salamat, and this is Shub Vlogs. See you next vlog. Peace out.